Sa makausapa, maibuntag kanatong tanan. Ang atong ibanghilyo ni ini nga kabuntagon kung na makapaminaw gitag maayo, makaingyud ta nga kulba hinam gini nga ibanghilyo. Tungod kay matud ni Ginoong Hesus, mianhi ako aron pagdaob sa kalibutan. O nang hinaot ko nga sa akong pagdaob ni ini ni silaob na kini karon. So makaingon ta nga unsa kini klase nga ispi sa kalinaw nga agsilauban man niya ang kalibutan. Og niingon siya sa verse 50 sa Gospel sa Lucas chapter 12. Dunay bunyag nga akong pagadawaton. Og dili ako mahimutang hangtod nga matuman kini. Di ba gibunyaga naman siya ni Juan nga magbubunyag dito sa suba sa Jordan? Iyon siya, apan napagin ko sila ang bunyag nga iyang gipaabot og di siya mahimutang nga kini kuno moabot. Okay? Iyon siya nga naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdala og pagdait sa kalibutan? Tug-alan kamo dili pagdait ang akong gidala kun dili pagkabahin-bahin. Unsaon man ka nato ni pagsabot nga matang nga naa sa kasulatan nga nianhi gikan man gini sa baba ni Ginoong Hesus. Dahil daghang kay mga debate sa lain-laing reliyon o gusto nila i-disprove nga si Kristo dili gid siya nga kaning Dios gyud nga gugma, lunlun gugma. Kundili bayulente kuno siya nga Dios, sama kuno siya ni Muhammad gyapon kuno. Kay tan-aw ang Dios ninyo bag-ani siya para magbahin-bahin. Ang amahan mo batok sa anak nga lalaki. Ang anak nga babae mo batok sa inahan. Muna ang iyang purpose daw. So maigsoon, kung inani gali ang atong mabatahan sa Ebanghelyo, kung salimuot gali ang Ebanghelyo, sama sa giingon ni Ginoong Hesus ba nga pasabdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, mga baho na sila diha. Nagpasabot ba nga ang atong mga ginikanan nga nagpangga kanato ato lang pasabdan nga manimaho? Ug pasabdan nato ang mga patay nga katong mga tao nga wala kailang Dios mao maglubong kanila kay ato silang giisip nga patay usab. If Jesus is quoting is ang iyang statement gali sa gospel nga dili na to usahay masabot, he is referring to the Old Testament. Kung agto ka sa book of Micah chapter 7 verse 6, giprophesy na daan ni propeta Micah nga ang katawan sa Israel magkatibulaa gayud. Kung dili ka niingon na daan ang Old Testament nga kung kamo dili mo sunod sa akong mga plano, sa akong mga sa kasabutan or sa mga balaod nga gihatag ni Moses, ang katawhan sa Israel musaffer gid sila og dako kaayo nga dimalas. Og ang pinakadako nga katalagman nga ilang mahiaguman is ang exile. Pahawaon sila sa yuta sa saad. Og maiulipon sila sa daghang mga nasod. Og tungod kang Israel, nangandoy sila nga makauli sila sa yuta sa saad. Kinahanglan nga naay mo sama ni Moses nga mahimong sibyur. Sama nga sila tuwa sa Ehipto nga gidaog-daog sila. Og niabot si Moses og gideliver sila from captivity. Mausad na ang ilang gipaabot. Nga sa diyan gipasapasa sila sa Babylonian Empire, Greece Empire, gidala naman sila dito sa Roman Empire. Nangandoy sila nga moabot ang Moses, ang Mesiyas, nga mao ang mag-deliver kanila gikan sa gahom sa pagkaulipon. Mauna nga ingon si Micah nga niadtong panahon na kuno. Akong basahon Micah chapter 1 verse 6. Anak nga lalaki
magapildi sa dungog sa iyang amahan. Okay? Di ba the same sa gospel? Ang anak nga babae magasukol sa iyang inahan. Ang umagad nga babae batok sa iyang ugangang babae, ugangang babae batok sa iyang umagad. So, kining statement ni Jesus Christ, dili na ni bag-o. In sa mahitabo kuno kini, ingon si Propeta Micah, ang naghisgot mo siya about sa family, sa pamilya. Ang pagkabahin-bahin sa pamilya. Nga sa unang panahon, pwede sila magatibulaag sa ubang mga nasod, apan ang pamilya nila, uban gyapon sila sa pag-practice sa ilang kultura sa pagka-Hudyo. Apan ang pinakadako nga challenge sa Hudyo, mao kini. Nga kung ang pamilya na gyud mismo mao ang mabungkag. Mao na nga ang amahan batok na sa anak, worst na kaayo sa katanan. Ang inahan batok sa anak babae, worst na kay na. Or ang anak na babae batok sa inahan, or ang mother-in kaning imong ugangan batok sa imong inahan. That is a worse because it is a threat of the family, nga nanay division mahitabo sa pamilya. And we all know that family is the basic unit of the society. Once the family is destroyed, then useless na ang tanang kahago nato o tanang mga maayong buhat din kalibutan. Gawas lang sa investment nato sa Ginoo. Pero once nga ang pamilya gali mabungkag na, then dako kayo sa katanan ang dysfunction nga mahitabo. So munang giingon ni Ginoong Hesus nga moabot na gali ni mga butanga, moabot na gyud ang Mesiyas. Mao nang ingon si Ginoong Hesus, naghinaot ko nga mo silaob na. Nga naanan mo sa dako kaayo sa katanan nga desperation. Naanan mo sa inyong hopelessness tungod kay ang paglaom ni ana. O ingon din si Ginoong Hesus sa verse 54. Mingon siya, verse 54, tanawa, ini kakita ninyo sa dagom, kan sa kasadpan mo, ingon dayon kamo, muulan, dili madugay. Di ba kung mo dagom, labi ng ang dagom gikan sa udyungan, kanay ulan gini paingon sa hingoog, no? Kay ang hangin gikan mi didto huyop. O kung mo ingon ta kusog kay hangin, gikan sa habagatan, huyupon pa ingon sa bukid, dili mo dayon ang ulan. Di ba? Ingon si Ginoong Hesus, kamo mga tigpakaron ignon, maayo mo mubasa sa timpo sa panahon. Pagtanaw ninyo nga hapon na, sunod na gabi. Or kung kadlaw na, ang sunod na buntag. May lang mo mubasa sa dagan sa panahon. Pero wag yun mo nakasabot sa akong bot ipasabot. Nga ako mao ang Mesiyas. Kung ang inyong katigulangan dito sa Ehipto nangandoy sa mangluluwas nga mao si Moses ang ipadala. O kamo usab nangandoy sa Mesiyas nga ikaduhang Mesiyas nga ikaduhang Moses nga ipadala. Apan wa kamo nakaila kanako. May lang mumutag na sa panahon apan si Kristo mismo nga mao ang Mesiyas nga gipaabot sa dugay nga panahon. Wa mo nakadawat, dili ka mo makaila o dili ka mo makadawat kanako. Maunang mulo ni Ginoong Hesus. Tungod kay ang iyang kaugalingong katawan, grabe na kaayo, wala gayud nakaila kaniya. Og niingon siya nga adunay bunyag nga akong pagadawaton. Og dili ako mahimutang hangtod matuman kini unsa man nga bunyag? Kabalo man ta sa bunyag, di ba, kung ang bunyag is gikan sa kamatayon, di ba? Nakadawat kita sa kinabuhi. Mao bitong na immersion, di ba? Ang imong old self, imo nang gi-immerse. Pag balik nimo, you are a new creation. Christ was talking to the baptism of His passion, His death on the cross, that He will be crossing from death to life. Mumatay siya o daugon niya ang kamatayon o pinaagi sa kinabuhi. And He was talking about His death.
nga si Kristo mamatay apan si Kristo mabanhaw ug iyang pildihon ang kamatayon pinaagi sa iyang kinabuhi. Mao bitaw nga si Juan nga magbubunyag. Although igagaw sila ni Ginoong Hesus, ug tuan na siya sa prisuhan kay gipapreso siya ni Herodes. Og iyang gipadala ni Juan ang iyang mga tinun-an. Og nangutana ang iyang mga tinun-an kang Hesus. Nga magpaabot pa ba kami og lain or ikaw na ba? Unsay tubag ni Hesus? Ingna si Juan nga ang mga buta nakita, nga ang mga bakol nakalakaw, ang mga bungol nakadungog, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Matingala ka ni Ginoong Hesus bak ang klase sa iyang tinubagan. Ang mga Parisiyo o Sadduceo ni duol kaniya, tell us plainly, tell us straight, are you the Messiah? Sultiin ni ayaw na pagpaligoy-ligoy pa. Pero ang style ni Ginoong Hesus dili inana. Dili siya Dios nga moadto sa kalye nga, ako Dios. Kabalo mo, kamo diha, nasayod mo. Dios ko. Ako ang Mesiyas, tanawa gamahanan ko, magperform kong miracle. Nag-inana ba si Ginoong Hesus? Dili, di ba? Kulba kaya, that is why Christ is still interesting until today. Kaya ang rabbi man God, ang usa ka magtutudlo, though He is God, though He is the Messiah, at the same time, He is also a rabbi, magtutudlo. Kung ang usa ka estudyante, mangutana siya usa ka buta, ang rabbi, maghata na siya og usa ka senaryo or usa ka istorya nga pamalandungan nimo nga dili ka ipanganga og i-spoon feed ka. Kung dili maghatag siya og usa ka istorya nga ikaw mismo ang mamalandong, and at the end of the day, towards evening, makunik nimo ang tanang nga mga dot, then you will be able to solve. Inana si Ginoong Hesus. That is why si John, when John was asking, are you the one? Or are we still waiting for someone? In siya tell John, unsay giingon ni Isaiah, ang Mesiyas nga inyong gipaabot, di ba? Pinaagi kaniya ang mga buta, makita ang mga bungol. He was quoting the Old Testament prophet, nga the Messiah must be the one who will raise the dead. If the people will rally unto Him, the blind will see, the deaf will hear, the layman can walk, and the good news will be spread to the poor. Ina si Juan, muna, ang nahitabo ni Ray karon. That means, nga He is the one. Siya ang gipaabot. Kabalo ba ta maigsoon, nga until now as I speak, ang mga Hudyo sa Israel, nagpaabot lang yapon sa Mesiyas, ang tumog Israel, na ay mga Hudyo dito. Although there are lots of Christians sa Israel, pero na mga Hudyo dito nga nagpaabot lang yapon ng Ginoong Hesus. Nagpaabot lang yapon sa Mesiyas, kay wa pa kuno niabot ang Mesiyas. Wa lagi sila nakaila. Mo nakasubo kayo ba si Ginoong Hesus nga ang iyang kaugalingong katawhan dili makadawat niini. Tungod kay ang ilang ipaabot nga Mesiyas is a son of David. Usa ka harianon nga Mesiyas. Usa ka Mesiyas nga warrior. Usa ka Mesiyas nga royal blood. Usa ka Mesiyas nga sakay sa karwahe. Unsar may sakyan na Ginoong Hesus, di ba dangki lang? Na tao lang gali sa panday. Dili pa inila nga pamilya, dili pa siya na tao sa Jerusalem, the capital of Israel, dito pa sa Nazareth. Dapat yung maayo diya sa Nazareth? Di ba? Is there anyone good from Nazareth? Mauna nga, ang ilang expectation, lahi kaysa realidad. Ang Old Testament,
From the time of Moses to the time of Jesus is more or less 1,600 years. O ang tibuok Israel, kung imong tan-awon ang iyang istorya, nag-govern gid sila sa mga feast. Gituyo sa Ginoo nga para dili sila malimot, nga bahala magkatibulaang sila sa laing mga nasod. Kinahanglan gyud ang Israelita mag-obserba sila sa ilang piyesta. Mura bang kita diri natay piyesta sa igong natay patron, di ba? Sila po dito naging sila 3 major feast sa Israel. Pero among 3 ang pinaka-major gikan the Feast of the Passover. O kanang Feast of the Passover, ilang gisilibrar ni ana ang ilang pagtabok gikan sa Ehipto ngadto sa Land of Promise. Passover. O kung imo na siyang tan-awon, gikan sa time ni Moses up until the time of Jesus, that is 1,600 years. Ila lang po celebrate. O ang ilang pag-celebrate ni ana, buhi kaysa tanan sa ila. In fact, sa old nila nga practice was, gitudluan pa sila ni Moses nga, samtang mag-celebrate mo sa, wala pa'y templo ni atong time when there was no temple yet, napa sila sa wilderness, sa kamingawan. Magbakos sila, unya magkaon sila, magluto sila og karniro, ilang i-roast, ilang aslon, okay, patulo nilang dugo, aslon nila ang karniro, unya samtang magkaon sila by family, unya magpaspas sila og kaon. As if nga ilang gi-demonstrate unsay nahitabo dito sa Ehipto. Di ba katong si Pero, ingon ang Ginoo nga pamatyon ko ang tanang the firstborn of Egypt. Muagi ang angel of death, pero ang mga Israelita nga mga balay na ay nakabutang dito nga dugo sa nating karnero nga cross ang porma sa doorpost. Unya ang anghel, the angel of death will just pass over to the house of Israelites para dili lakwaon ang firstborn son. Pero ang mga Hiptuhanon tungod kay walay nakatatak nga dugo sa ilang portahan, that is why gikuha ang ilang mga unang anak. Nangamatay ang tanang anak nila. So, ang mga Israelites nagtutungod kay dili makumplito ang sakripisyo katong pagbutang og dugo, dili enough ang sacrifice kung dili nila kanon ang lawas sa karnero. Samtang magkaon sila sa lawas sa karnero, ilang hiktan ang ilang tiyan sa bakos, uban sa pamilya, unya magdalik sila. So that was the old practice. And the second old practice was, dito na sila sa templo. Nga ang, kung nakasulat mo sa usa ka Jewish historian nga si Josephus, iyon siya, during sa Passover festival kung way back katong 70 years after Christ, no? AD 70, there was a great Passover. Nag-celebrate ang mga Israelites. There were close to 2 million people, Israelites, mga Jews, nga gikan lain-laing mga nasod nagtapok sa Jerusalem. Naapay templo dito nga time. O sa ilang pag-celebrate, grabe kuno kayo nga dako kay nga celebration kay by family. Ang ilang buhaton, ang imong karnero, ihalad niyo sa templo. Unya, ang pare dito maoy magpatulo sa dugo. O dito sa side sa karnero na dito'y temple, na ay part dito nga ang the blood and the water will mix together o muiksit siya dito sa side. Until the last drop of the blood of the lamb sa karnero, ilang itulo. Tungod kay ang Hudyo, dili sila bukaon sa mananap nga naay dugo. Gahapon kaon mig sampay na lami man. No, gi-bless naman to. Pero dili sila mukaon sa naay dugo. Tungod kay the Jews believe according sa Levitical law of Moses nga dili kanon nimo akip ang dugo. Tungod kay diha sa dugo naa ang kinabuhi. Do not eat the blood, because life of the flesh is in the blood.
bawal kanon or imnon ang dugo. Ang dugo nga pwede inumon or kaunon ang dugo lang ni Kristo. Wa nay lain. Bawal ang dugo. Kung tanaw nimo ang Levitical law, pero ngano gipainom ang dugo ni Kristo? Ngano man kaha? The same reason. The reason is the same. Because life is in the blood. Atong inumon ang dugo, tungod kay naa diha sa dugo ang kinabuhi. Sa una, sa Old Testament, iyabo ang dugo. Dili gid ipakaon o ipainom ang dugo kay naa diha ang kinabuhi. Karon ngano inumon ang dugo? The same reason. Tungod kay naa diha ang kinabuhi. Now, dito na sa the new, during the time of Jesus, sa Passover celebration nila, dito na sa templo, ang karnero, ihaw na sa pare. Unlike sa una, dito sila sa worldliness magkaon, paspas sila kaon. Prior to the moment nga ang tanan nga mga aside lang sa pamilya ni Levi, nga dito sa wilderness, di ba ang mga Israelites, nagsimba sila sa baka nga the golden calves. Di ba si Moses nagto sa Mount Sinai, dugay si Moses na kababa. Ang mga Israelites, gimingaw sila sa Diyos, so naghimo sila Diyos sama sa Diyos dito sa Egypto. Nagpurma sila baka, pinaagi sa bulawan o nagsimba sila. The only family that didn't worship was the family of Levi. That is why nga ginabawalan na sila nga ang mga pare sa una, nga ang mga papa sa una, unta nga mag-celebrate sila, okay, nga sila na ang maghalad, dili na sila pwede makahalad sa dating karnero. Giotro na, ang pamilya lang ni Levi na. That is why there was a temple. Ang mga Levites na lang dito, ang mga priests na lang dito, maunay makahalad din, ihatag sa pamilya, ang pamilya din mukhaon ni ini. Pero the question is, asa naman ang templo karon? Asa naman? Muagtong ang Israel, wala na may templo dito. Ang templo dito, kabulo mo? Kanang i-google mo na, i-search yung Israel, Galit, Jerusalem, tirahin nyo sa Google Map. Ang makita niyo dito is the Dome of the Rock. Una ka ng Dome of the Rock, Muslim na, gold ang purma. That is the second holiest place of Islam. First is Mecca, second is the Dome of the Rock. Wa na temple karon. Ang naa dito is Eastern Wall. Kung nakadumdum mo ni Donald Trump, di ba? Nagto siya Israel, niya na siya gisulat, niya gisuksok niya dito sa Western Wall. Kanang wall diha munang nabili na lang sa ang templo sa una. There was a siege way back 70 AD, no? 70 years after Christ. No, 40 years after Christ, kaya namatay siya, 33 years old ba si Christ namatay. So 40 years after Christ, kaya 70 AD man to, there was a siege in Israel. Tawad kaya ang mga Hudyo, nibalik sila dito og nag-gain sila og power, nag-revolt sila against the Roman Empire. During the time of Nero, gina-attack nila ang Jerusalem. O giguba sa Roman Empire ang temple. O wa na gyud nabilin, gawas na ng wall karon kanang Western Wall or Eastern Wall ba na, no? Nabilin karon. Kanan lang nagpabilin. Asa naman ang templo karon? Ang mga Hudyo, unsaon na napag-sacrifice? Maigsoon, sa dihang si Ginoong Jesus, before siya gibudhian, mikuha siya og pan. Di ba? Og nagpasalamat siya. Gihatag sa iyang mga tinun-an og moingon, kan-a kini ninyong tanan. Kay kini mao ang lawas. Kini mao ang akong lawas. Og nikuha siya sa bino, og iyang ipanlanginan, siya inom kamo niini, kini mao ang akong dugo. Og ang pare sa dihang nasa sa lamisa, ang kanunay nga gipangandoy sa Israel, nga ang pinakadako nga fiesta nga ilang ginabuhat every year, mao ang the feast of the Passover. Nga nagpuwento siya ka Moses, nga si Moses o ang tanang mga Israelita, nangita sila sa ikaduhang Misaya, og niingon kita, Hallelujah, Christ our Passover is sacrificed for us.
Hallelujah, si Kristo ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo gihalad na. Mao na nga ang templo gituyo gid ni Ginoong Hesus, gi-allow gid sa Ginoo nga mawala ang templo. Tungod kay ang templo niya mismo mao man ang iyang lawas. O ang sacrifice sa nating karnero dili na necessary tungod kay siya na ang pan, siya na ang karnero nga nahimong sakripisyo. Mao bitaw to sa Bethsaida, di ba? 5,000 followers. Gipakaon sila katong 5,000. Nangabusog sila, di ba? Ang 5,000 kadumdum mo. Then pagka-following din nagsulod-sulod sila ng Ginoong Hesus. Iyon siya nga nagsulod mo na kadako tungod dili tungod kay sa unsa, tungod kay nakakaon mo gahapon og nangalibre mo og nangabusog mo. Iyon siya nga ako ang paan nga gikan sa langit. Ang mukaon ini nga pandi na gutmon. Kaya nga naman, ang mga Israelita, gipakaon ba sila for 40 years sa Ginoo dito sa wilderness, sa mana. Insa inyong mga ginikanan, nangaon sa mana sila sa pangagikan sa langit. Libre to. Katong gahapon yung ikaon, katong 5,000 nga nakaon, libre po to. Pero kabalo muna pag pan nga mas nindot pa ni Ana, unsa man. Insa Lord, tagay mi na nga pan Lord, kay gasto kay sa katanan Lord. Wa mi mga trabaho, ulipon ba sa Roman Empire. Insya ako mao ang pangagikan sa langit. Di sila mo to, anak ni Jose, panday, pangagikan sa langit, imposible. Tungod kay naglibog sila, iyon si gipalawman na Ginoong Hesus. Wala siya naghisgot mahitungod sa pan dito sa Kamingawan, sa wilderness. Iyang gipalawman, giunsa niya? Mention niya siya nga ako mao ang pan, ako ang karnero dito sa Ehipto. Nga gisakripisyo yun siya nga, he who eats my flesh and drinks my blood, he who do not eats my flesh and drinks my blood, there is no life in him. Insya kung dili mo mukaon. Kato paano ito gisgutan? Insya unod yun. Literal yun unod. Kung ang mga Hudyo, the first century Jew, maminaw ni Ginoong Hesus, inani ilang pagdungog. Kung kamo mukaon sa akong unod. Unod yun. Flesh yun. Trogos. That's the Greek word, no? Trogos. Meaning, kung ang i-translate ko na ni mo word nga trogos, it is to munch. Nga mura ba og iro, nakakaon siya og bukog nga naay unod nga iyang gitir niya sa ngipon. Muna exactly ini siya kung kinsa to mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhi walay katapusan. Unsay nitabo? Nanglakaw silang tanan. Maigsuon, unsa atong tema ni ini nga Domingo? He teaches us to discern heavenly things. This is heavenly things. Mauning heavenly things. Kung dili na to basabtan maigsuon ang nahitabo sa lamisa, mabaw ang atong pagkristohanon. Pagpanglakaw sa 5,000, nga mga tinunan ni Ginoong Hesus, daghan ra ba mga dato na to, mga arangan, dagog mga tithes, dagog mga offering. Unsay giingon ni Ginoong Hesus, balik mo figure of speech na to, dili to tinuod. Ako ipasabot ka lang, dili literal, kanang simbolo lang ba? Niala ba si Ginoong Hesus? Wala. Pasabdan niya manglakaw kay ganuman. Christ can never lie. He was telling the truth. He meant what he say. Agto siya sa mga disipulo, 12 ka buok, unya kamo. Muawat mo nila. Unsay giingon ni Pedro, atubang ni Pedro, Ginoo, wa mi nakasabot sa imong gipanulti Ginoo, pero naani mo ang pulo nga naghatag og kinabuhi, Lord. Mao na mo uban gid bini mo, Lord. Ang mga disipulo nakasabot ba? Wa gyapon. Pero nibiya, wala. Wala. Kaya kung mabiya sila, asal pulo sila paingon. Naaman ni Ginoong Hesus ang pulo nga naghatag og kinabuhi. Pagkalisod ni ini nga pagtulunan. Naglakaw ang tanan. Hinaot unta maigsuon di ta manglakaw pod. Unsay pasabot nimo Pader? Kanang bisan naglingkod mo diawa mo naglakaw pero hinaot nga motuo ta. Kaya kung dili ta motuo, dili pagidlawom ang atong relasyon sa Ginoo. Da kung tinuod man na,
Sus, pagkabulahan sa'yo nung mga kaon ka sa tinuod nga unod ni Ginoong Hesus. Kung tinuod, di ba kung atong dula lang sa unahuna ba? O sige, kung dili tinuod. Beto talang dili tinuod. Unya versus tinuod. Asa may mas importante. Katulang tapha, di ba ni tinuod, taphaw ra ba ni, di ba? Skyflakes, kato sa una atong mga gawang ipabuhat. O kung tinuod yun, kung tinuod di nga unod yun ni Ginoong Hesus, Hesus, kahayahay kaysa nga tanan, di ba? Nangandoy gali ang mga apostoles, di ba, nga makaambit sila sa kasakit ni Ginoong Hesus. Makakaon na baka ka sa iyong unod o sa iyong dugo. Daw bigay tinuod man na. Mauna nga ingon San Pablo, magbantay ta, kay daghan sa ato ang nangamatay, daghan nagmasakiton, nagmaluyahon. Kay nagdawat ta dani, wa gid ta kasabot. Ang Roman Catholic, ang uban gali before na sila mag-partake sa the first communion nila kana nasa age of reason, after the confirmation kana makasabot na gyud. But we belong to different communion. Ang atong notion is, if you belong to the family of God, you must eat with the family. You must eat with the food of the family. So dili na to pwede ihikaw sa mga bata sa newborn nga tungod kay membro siya sa pamilya, makaon siya sa pagkaon sa pamilya. Maigsuon, atong tima na ingon, God teaches us to discern heavenly things. Hinaot nga ato kini matugkad. O ato kining, dili man ginato ma-fully grasp, but with our faith, with the eyes of faith, ato pangayoon sa Ginoo nga Ginoo, pasabta ako. Palihog manindog.